Heidi, gusto namin makita yung bank account mo since 2001 Correct. up to 2026. Makita nga yung mga inflow-outflow. Baka in-inflow-outflow ko yung bank account ko sa Netherlands. So sabi ko, mayaman pala ako. Feeling niya naman, pag natagdo yung corona kay Inday, lilipat sa inyo yung corona. Hindi ba? This is not Miss Universe, no? Ano sa tingin ninyo if the Miss Universe cannot fulfill Cannot her perform. Yes. I am first runner Runner-up up. will... Ang first runner up sa survey, feeling ko talaga yung 2025. Yun talaga yung deadline. Kailangan ma-impeach natin si Sara ng 2020. May 3 years pa tayo in order to destroy her. Pag hindi nila to nagawa, and Trillanes was already so open about it. Wala na. Wala na, oo. Wala Sabi na ni talaga. Trillanes, wala na. Kaya talagang ano talaga sila, this is like, girls, That's listen it. up. That's it. Lahat ng gawin natin, mag-circus tayo, bumukaka tayo, lahat na, ilabas nyo na lahat, itodo nyo na this year. Yes, Dahil exactly. pag hindi natin ito nagawa this year, magkakanya-kanya na tayo. Correct. I think so. I agree. Unang-una, kumbaga sa bragging rights lang. Wala na hindi na matataputan ng mga Duterte. Bragging rights, yung tatay naging presidente, tapos after naging presidente yung tatay, ang sumunod, yung anak niya naging vice president right after. Baka hindi niya na mapapantayan yan. Siguro pwede mga after 100 years, ganyan. Wala na tayong lahat, di na natin mabe-verify. Pero hindi niya na mapapantayan yan. Sino may tatay? Sinong tatay ngayon na yung anak is equally fabulous, ganyan? Wala. But Bongbong Marcos is the last Marcos. Even The most sober Marcos says they are done. Yes. even I. Kaya lahat ng gusto tumakbo ng presidente ng 2028, all in sila dito. Gamble to gamble, all in. Syempre hindi mo na nila papakita kung sino. Alam naman natin kung sino-sino yung mga yan. All in yung mga yan. Kung bumoto ang mga Rimulya, alam na. Di ba? Alam na. Of course, si Risa, all in din siya dyan, no? All in. Kasi ayun, is Risa, all in. Lahat ng political party, all in. I think, kaya siguro sila nahihirapan, mataas masyado yung presyo ng mga... Oo, hindi kasi high risk naman kasi talaga. High risk naman talaga. Unang-una, hindi tayo sigurado kung ibibigay mo, kung kunwari ako si congressman or ako si senador, hindi tayo sigurado kung maibibigay mo ba talaga sa akin yung FLR. Yes. Diba? Hindi tayo sure dyan. Kasi last year, hindi nga nagkabigayan ng FLR eh. Diba? So ngayon, ang ano nila ngayon is stick na yun yung labanan na parang, pag hindi ka bumoto, skandaluhin ka namin. But can you think of a personality, Sas, that could really match a Sara Duterte? Wala akong maisip talaga na pwedeng maging at least man lang kalingkingan ni VP Inday pag sila one-on-one sa presidential race. Wala talaga. Kahit si Lenny pa ang tumakbo ulit, I think she is bound to lose again. Wala pang nananalong candidate na tumakbo ulit. Kasi una-una, sinong magpupondo sa'yo? Natalo ka na nung una eh. Correct. Hindi naman to try and try until hindi to Miss Universe. May mga senators na tumakbo na natalo, pagkatapos tumakbo ulit nanalo. Pwede mga lower. Pwede mga lower. Eh. Hindi lalo na yun sa mga funders. Talo ka na eh. Pwede kang pwede yung sa mga lower mga position. Pero president, malabo yan na tatakbo ka ulit, natalo ka na. Well, it might happen in the United States like what happened to Donald Trump, no? But that's a totally different kasi re-election yun eh. Feeling ko magkakaroon ng challenge talaga si Inday Sara na kalaban. Pagka kunwari, kay Inday Sara na yan yung mga tipong mahuli si Inday Sara na meron tinadyakan na baby. Yung mga ganyan. Which most likely still can happen. Magkaka-chance yung kalaban niya na manalo, yung mga tipong nakita siya na parang meron siyang, meron siyang ginilitan ng ulo ng puppy, yung mga ganyan. Yes, I think so. Well, binubuhusan ka na nila lahat na ganito si Sara Balihok nag-hire ng... Girl, inulit nyo lang yung mga 3 years yun ang inuulit yung mga pinagsasabi ninyo. Tapos gusto nyo lang ng trial kasi gusto nyo pang magpatuloy yung... Kasi pagod na kayo. Pagod na kayo eh. Pagod na kayo sa propaganda nyo. Gusto nyo na ng paso na natin sa Senate para tuloy-tuloy yung propaganda, ganyan. Do you think that, papasa to sa plenaryo, Sas? Your personal conviction mo lang.
I think there is a chance. Pero hindi ako kasing sure ball noong last year. Kasi last year talaga sure ball talaga ako na napapasayan eh. Kasi ngayon, I really think that there is more haggling. And given the nature of the evidence that were presented, bakla si tanga ka bang congressman? Tama mo namang congressman kung pipirma ka dyan. Correct. Bakla anong evidence? So sinabi na sa'yo, yung sinabi na sa'yo, yung Madriaga ay kidnapper. Tapos sabi ni Chavit, in-extort din pala si Chavit. Yes, oo nga. Isa pa yun, grabe. Sinungaling daw yung super. Tapos si Madriaga, hindi pa nagsasalita si Inday. May mga private individuals pang nagdedebunk kay Madriaga. Yeah, oo nga. Bakla ano yan, ire-request yan ng Senate. O paupuin niyo dyan si Madriaga. Senator Judge. Ang Senator Judge, pwede siya magpatawag ng witness. Ang witness, oo. Di ba? So, anong gagawin niyo dyan pag pinuupo mo si Madriaga? You know, everything that they do is built on quicksand. Totoo. Alam mo yun, binuhos lang talaga nila lahat na okay yung mga I'm feeling ko nga yung BIR talagang gusto talaga nilang buksan or i-leak sa media, which actually they did with the AMLAC report. Ibinigay-bigay nila sa mga media, hindi ka po pwedeng ganun. Nung nanood ka at presenta na doon, nagdadaldal na yung executive director, which by the way was appointed 14 days before. 14 days or 7 days, I'm not sure. What was your initial reaction nung, when he tried to explain the supposed transaction in the billions kay VP Inday and Amanskas, Attorney Mans? Ano yung initial reaction mo? What immediately is something na parang naisip mo, ha? Alam mo, ano yun eh, girl, fruit of the poisonous tree. Applicable kaya yun sa Senate, yung sa Senate impeachment trial, yung fruits of a poisonous tree. It should be. Kasi basic yan eh. Basic yan eh. You cannot use evidence that is illegally procured. Correct. Ang feeling ko, it will be pagbobotohan din niya katulad ng white envelope ni Erap Estrada. Kasi di ba yung issue dun dati sa white envelope ni Erap Estrada na it was illegally procured. Kaya nga di ba nung kay Corona, ang ginawa lang nila yung, eto po, meron po kaming flows of money. AMLAC, ganyan, flows every year. I would like to emphasize, sabi pa ni Heidi Mendoza, I would like to emphasize the inflows and outflows in the dollar account of Justice Coron. Tapos si putang inang Heidi, pumunta sa bilyonaryo. Sabi ni Heidi, sa usapan po ng inflows at outflows, importante po na pinag-uusapan rin natin ang net balance. Ulol kang putang ina mo ka? Kung nandun ka kay Justice Corona, ang ina-emphasize mo lang inflow, outflow. Pagkatapos kayo gusto pa mag-balance, ulol. Ang gusto ko marinig, Heidi, gusto namin makita yung bank account mo since 2001. Correct. Up to 2026. Makita nga yung mga inflow, outflow. Inflow, out. Baka in-inflow, outflow ko yung bank account ko sa Netherlands. So sabi ko, mayaman pala ako. Exactly, di ba, Sas? Di ba exactly? Yan yung that's what I'm getting at, Sas. Kasi yung mga kababayan natin, yung iba napapaniwala sila sa headline na billions ang transaction ni VP Inday Sara. So, ibig sabihin, billions yan, hindi niya ma-explain. So, ibig sabihin, ninakaw niya yung pera na yan, galing sa mga drug money. Kaya nga, I'm raising the question as to, what's the gist behind the transaction na yan? Is that something na dapat maniwala yung mga kababayan natin? Kasi, paniwala sila, sinasabi nila ngayon, bilyonaryo pala, simpleng bilyonaryo, ganito, ganyan. Ba't hindi nila pinaniniwalaan ngayon yung salin na dineclare ni VP Inday? Kasi, according to Ridon, the logic is, ito yung transaction niya, bakit hindi siya nag-declare on that specific year? Yan man yung logic niya. Which is wrong logic and stupid logic. And for someone who studied law, napakatanga talaga dito ni Ridon. Ang AMLAC report cannot be a basis of the wealth of the person. Because ang AMLAC report, ang laman lang niyan, covered transaction and suspicious transaction. It does not indicate kung ano man yung mga, walang information yan doon sa net balance, ganyan. Walang information yan doon sa regular transaction na hindi na flag. And VP Sara, or whoever, doesn't need to explain it to the impeachment court. Dahil bakla, kung na-flag yan ng suspicious, bakla na-flag ako ng bangko ko eh.
Bakla magkano lang yun? Tangina, 10,000 pesos. 10,000 pesos? 10,000 pesos, ba't kayo galit? Kasi nga, sinabi ko na, kasi nga ano yun from PayPal. So parang, bago-bago lang, bago Alam ko to. kaka-open ko lang ng bank account. Kaka-open ko lang ng bank account sa Pilipinas. So parang, so tinanong nila, actually 2 beses pala ako na. Naalala ko to, yung hindi ka makatransfer sa PayPal ka lang nakaka-transfer. So that is why nag-transfer ka sa akin. Yeah. Oo. Tapos ang ikalawa ko niyan is nagpadala ako ng pera. Nagbayad ako ng utang ko sa dati kong jowa. So malaki yung utang. So parang tinanong sa akin, sino to? Anong may ganon. Ibig sabihin nun, yun yung flagging. Mga bakla. Tatanungin ka kagad ng bangko, ano to? Anong kemero to? Anong emero to? Baka hindi yung maghihintay sila ng 3 after ganitong years. May suspicious. May flag siya sa suspicious. Bakla, tatanungin ka mismo ng bangko. Ano By the to? way according to the AMLAC report, yung mga flag transaction happened in 2009. It happened in 2009. Ano yan, by the way, after 8 years, gusto namin malaman kung ano tong flag transaction. Totoo. Girl, Correct. kaya gusto ko matuloy ang hearing kasi comedy yan. Comedy yan, bakla. Ako gusto ko talagang wala kasi si Miriam na ang pwede niya sabihin na bobo ninyo, mananiwala kayo ito, ang bobo niyo naman kayo. Sino kaya magsasabi ng ganyan ngayon sa Senate? Sino kaya pwede pumalit na magsabi ng ganyan? I think Alan Peter is sharp enough to really dissect. Most certainly, yes. Pwede niya gawing passive-aggressive na. At pwede niyang gawing super passive-aggressive. He has the capability to do such kind of questioning. Si Marcoleta, of course, definitely. Ayan, talagang... Si Cheese. Cheese also, oo. Si Cheese, if ever. Senator Robin. No, I don't think I think Senator Robin would, pero hindi yung super incisive na, kasi hindi man lawyer si Senator Robin. Yes, Senator Amy can, ask really sharp questions. Yes. She can throw punches rin talaga pagdating sa pagtatanong. In fairness kay Amy, no, I think dito namin makikita yung prowess ni Amy. Yes, I think so too. Correct. Alam mo, Amy, gawin mo, bonggahan mo to. Kasi, girl, kailangan mo i-redeem ang eksena mo sa buhay. Pero, ganito ang eksena, ha? Si Erap Estrada nun, talagang bumagsak talaga ang trust rating before pa mag-umpisa ang Impeachment yan. Tapos, nung kay Erap Estrada talaga, meron talagang pinapakita silang video. Naalala niyo yung may pinapakitang video na nagsusugal si Erap. Tapos, di ba bawal yon? Di ba ganyan? Bakla, kailangan may mga kaya naloka mga tao nun. Kasi kayo imagine, may pinresinta sila ang pinresinta nilang witness nung panahon ni Erap is yung Vice President ba siya? Ng Equitable Bank. Yung mga Gen Z ngayon, hindi yun na alam ng Equitable Bank. Walang Equitable Bank ngayon. Wala. PCI Equitable Bank. Oh my God, I feel so old. Equitable Bank. At ang testament doon ng Equitable Bank, ganito, na she was there parang 1 foot away from Erap Estrada when former President Erap Estrada opened a bank account under an alias and signed the Jose Pidal account. Girl, because during the time, pwede ka pong mag-open ng bank account under an alias so long as you could sign it in full. Oo, verifiable na ikaw yon. Kaya ngayon sinasabi niyong maglalagay ang politiko ng ninakaw niya sa kanyang bangko. Bakla, it's 2026. 2000, nung panahon pa ni Erap, alias lang ginagamit. Totoo. That was 2001. Ano kayo? Bakla, bakla AI, parang ganito, nasa AI age na kami. Bakla, alam niyo kung nasan kayo? Nasa ISP era pa kayo.